So, magandang araw. Gagawa lang tayo ng video. So, tong video na to is about to sa random topic lang. Nakapanood kasi ako ng video ng Anti-Supot Social Club ba yun? Yung Ato, tsaka kala Soy. So, merong topic doon na PBA player daw, 40 plus years old na. Parang player pa rin. Maraming babae, maraming kakagusto sa kanya. Tapos sabay, ayaw raw magseryoso nung lalaki. Nakailang failed marriage na raw. Now, hindi mo pwede diktahan din yung mga tao sa gusto nila. Dito sa channel na to, sinishare lang natin yung strategy para makuha mo yung gusto mo specifically. Ibig sabihin, favorable sa'yo. Hindi ka nagbe-bend sa ibang tao. Ibig sabihin yung specific na gusto mo, makukuha mo talaga. Kagaya ng numbers game. Palitan ka real quick. Uutusan mo yung babae mo para malaman mo kung gusto ka talaga. Yan tatlo na yan, 100% makukuha mo specific talaga yung gusto mo sa babae mo. Diba? Kailangan mo talaga mag-utos. Mahirap maging leader kasi kailangan mo talagang mag-utos. Ibig sabihin, yung pag-uutos mo, magbe-benefit ka. Kasi pag pumalya ka ng utos, papalya ka, 'di ba? Kasi yung pag-uutos mo, benefit mo eh. So kung pag pumalya ka ng utos, hindi ka magbe-benefit, 'di ba? Parang ano siya, hit or miss. Kaya kailangan mo talagang mag-isip na mabuti para sa sarili mo. Yung mission nila, sinasabi nila, 'di ba? Mission, submission. Ibig sabihin yan, magsasubmit yung babae under sa mission mo. Which is survival lang talaga, long-term survival. So, yung lalaki na binabanggit nila na PBA player daw, ganyan. Wala namang masama doon kahit tumikim siya, kahit sabihin siya isip bata, yun yung kagustuhan niya, di ba? Para lang din naman yan sitwasyon ko, di ba? Ayaw ko ng anak. Yun yung kagustuhan ko. Walang pwedeng magdikta, kahit anong shaming pa ng ibang tao dyan, bading ka, baog, or kung ano-ano pa, takot sa responsibilidad. Hindi naman sila yung namumuhay sa posisyon ko. Ganon din yung sa PBA player na binabanggit nila, na hindi raw nagseseryoso, tikim-tikim lang daw. Tapos, meron pa akong information doon na nakuha na pagka marami ka raw tinitikman na babae, marami din daw babae na nabobroken. Hindi ako naniniwala dyan kasi yung sex ay lust lang talaga yan, sexual attraction. Para lang yan mabobroken lang yung babae kung inuuto mo siya. Nagbibigay ka ng non-sexual attention, yung hug-hug, kiss, tapos ang sweet-sweet mo, yung mga ganon, false impression. Nagbibigay ka ng false, yung maling perception, di ba? False perception, yun yung binibigay mo sa kanya. Binibigyan mo siya ng idea about possibility ng relationship or future na magkakasama kayo. Which is yun yung nagkikreate ng brokenness ng babae. Kasi maraming ganyan, di ba? Sinasabi nung mga basher ko sa Facebook na mas effective daw yung Eros strategy. Ano ba yung ayaw naman nila banggitin. Nabanggit na rin sa akin niya yan na mang-uto daw, makipag-chat-chat ng ilang buwan. Hindi ko strategy yan, waste of time yan, di ba? Sinasabi ko kaagad sa text, mag-meet up, tapos kung okay, magbebembangan. Yun talaga mismo sinasabi ko sa text para clear na yun talaga yung mangyayari, hindi mo na kailangan utu-utuin yung babae. Kasi nagbibigay ka ng impression Now, malalaman din ng babae yan kung interesado ka na gawin mo siyang karelasyon kasi nag-e-effort ka. Kasi actions speak louder than words. Kahit na hindi mo sabihin na gagawin mo siyang girlfriend, malalaman din ng babae yan kung nag-e-effort ka. Tsaka align yung sinasabi mo dun sa kilos mo, di ba?
Sinabi na rin ni Lucario yan. Hindi mo naman pwede sabihin sa babae na, gusto ko lang hook up, sabay biglang ang sweet-sweet mo, biglang pinatulog mo yung babae sa kwarto mo ng isang gabi, 'di ba? Doon ma-touch yung babae. Kaya nga yung mga kafubo dito, kasi western country to, matik na umaalis na sila. Nagulat nga ako, sabi ko, oh, okay pala to ah. Okay pala dito sa western country kasi liberated, open-minded yung mga tao. As in, magkikita kayo ng 30 minutes lang, tapos after nyo ng action, aalis na yung babae. Wala na kayong pag-uusapan na sweet future, personality, ano hilig mo, Netflix, kabulshitan. Hindi mo na yan kailangan sabihin sa babae. Di ko na nga rin inaalam yung kung may social media account ba siya, may Instagram, mga ganun. Yung isang afubo ko, hindi ko nga kinuha number eh. Siya kumuha ng number kasi sabi niya, paano tayo magkikita? Sabi, which is makes sense nga naman, di ba? Kasi iniisip ko, kasi katrabaho ko siya, iniisip ko, pagka nandun na lang kami sa trabaho, doon ko na lang siya yayain. Kasi gusto ko nga malinis, 'di ba? Walang mga palya-palya. Total, siya naman ang unang laging nagte-text. So, kahit na merong ebidensya, hindi pa rin papalya kasi siya yung makulit eh. Siya may gusto. So, yun yung sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Walang dapat magdikta sa'yo. Tsaka yan, 'di ba yung binanggit ko nga na nabobroken daw yung babae. Nabobroken yan sa mga walang game na lalaki. Yung mga lalaki na nagpapaasa sinungaling. Mga ganyan. Now, hindi mo naman din kasalanan yan kung na-broken yung babae, di ba? Kuwari, may nakasex ka dyan. Gusto mo short term lang. Na obligasyon niya yun, maghanap siya ng lalaki na ka-long term niya. Hindi mo obligasyon yun, di ba? Parang ikaw, kuwari, niloloko ka parati ng babae. Tapos sabay hindi ka siniseryoso. Obligasyon mo magharap ng babae na down talaga sa'yo. Di ba nga may mga pimp nga, di ba? Yung mga pimp, rejection nila is 1,000 plus. 1,000 talaga rejection nila para makakuha sila ng babae na down. Ganun kahirap yung pinagdadaanan ng pimp, di ba? Kasi sasalain nila yan eh. True, uutusan talaga nila kung down ba talaga yung babae. Kasi nga nakasalalay yung hanap buhay ng pimp. Yung survival niya. Yun naman talaga yung mission eh. Yung mission mo is survival. Now, depende na lang talaga yan sa'yo kung ano yung priority mo. Gusto mo bang magpamilya at anak? Gusto mo bang malaya na Kung gusto mo na malaya, ang formula lang talaga dyan. Huwag ka magpakasal tsaka mag-anak. Tingin ko nga yung mga red pillar, si Rollo Tomasi. Tingin ko nga parang nagsisisi yung nag-anak siya eh. Kasi siya yung parang proponent ng ng magpa-vasectomy. Ibig sabihin para maging infertile ka. So bakit niya pinopromote yung vasectomy kung nagkaanak siya, 'di ba? Malamang nag-regret siya. Nagkaroon siya ng regret, 'di ba? Na bakit siya nag-anak. Tsaka nababasa ko sa mukha niya dati kasi nanonood ako ng mga podcast yun. Ngayon hindi na, kay Lucario na lang ako kasi mas nakaka-relate ako sa kanya eh. Kagaya ng consistent cooperation. Utusan mo talaga yung babae. Numbers game, ginagawa ko na rin dati yan. Cold approach, ngayon ko lang ginagawa yan. Pero yung mga numbers game, dati ko na talagang ginagawa. Yahoo Mail, Facebook, Friendster, MySpace, pati yung sa Tube, 'di ba? Tube TV. Mga pinupost na number doon, piniphone pal ko tapos minimit ko. Numbers game pa rin 'yun. So nakaka-relate ako doon. Tsaka yung mga nakakasalamuha ko pag nagbar ako. Bihira lang naman ako magbar dati, pero meron akong mga nami-meet after magbar. Kinukuha ko yung number tapos mag-meet kami. Siguro mga 3 din 'yun. Tatlo sila. Tapos yung pang-apat, yun yung naka-bar-ons ko. Yung isa, Pamela pangalan nun eh. 21 years old siya nun, 22 ako ata nun, 23. Tatrabaho siya sa Lourdes, secretary sa
doktor. So yun yung sinasabi ko na walang ibang lalaki na dapat magdikta sa gagawin mo. Basta kung ano yung program mo, 1:1 ka nga, di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Pag-control mo yung sarili mo, hindi ka dapat magpapa-impluwensya sa ibang tao kung wala kang mabe-benefit, di ba? Kuwari, ba't ko susundin yung gusto niya? Hindi ko namang gusto yan, di ba? Kuwari yung pagpapamilya at anak. Sino bang may sabi sa'yo magpamilya at mag-anak ka, di ba? Malamang nakuha mo lang din yan sa mga programming, di ba? Na hindi ka kumpleto kung wala kang pamilya at anak. Programming lang din naman yan. Or biology mo, kalibugan. Pero pamilya at anak, hindi Wala talagang benefit yan. Illusion nga yung genetic line. No, kung naniniwala ka sa genetic line, okay lang din naman yan, di ba? Realidad mo yan. No, ang suggestion ko, kung naniniwala ka sa genetic line, mag-anak ka ng 6 hanggang 10. Kasi mabubura agad yung genetic line na pinaghirapan mo kung 1, 2 lang anak mo. Hindi logic tong pinag-usapan natin dito na kasi kung 2 lang anak mo, tapos lalaki pa, burado agad yan. Kung babae, may chance lang na 50-50 kasi nga 'di ba tumataas standard ng mga babae. Failure mga lalaki, mas lalo pang hihirap maging lalaki sa near future kasi pataas na ng pataas yung mga bilihin. So mas marami talagang mga lalaki na magiging failure. Pati babae rin mahihirapan kasi nga walang gusto mag-commit sa kanila. O di paano makaka-reproduce yung babae, 'di ba? It takes two to tango talaga. Kaya yung mga nagre-reklamo na rin ng mga red pillar, na woman hater, mga ganyan, nabibiter. Hindi naman kayo kawalan kahit magmigto kayo. Meron naman mga ibang lalaki dyan na gusto pa rin makabembang, di ba? Tsaka makipagrelasyon. Hindi naman kawalan yan. Okay lang kung magmigto kayo, di ba? Sa akin, pabor yun. Kasi walang competition. Magmigto kayo, kung mag-a-approach pa rin ako dahil habol kayong bembang Ganun din yung ibang mga follower ko dito, di ba? Tsaka subscriber, yung mga nakaka-relate. Tsaka open naman din ako ng di ba? Ng companionship. Kung down sa akin yung babae, which is sasalain ko yan, need ko utusan talaga. Ganun din dapat gawin nyo. Utusan nyo yung bitch nyo, di ba? Huwag nyo hayaan siya magkukusa. Kung nagkusa siya, isipin mo na maigi kung talaga bang logical na papabor yan sa'yo. Kasi pag pumabor yan, ibig sabihin papabor din sa kanya. Diba? Mas kailangan mas inaalala niya yung kapakanan mo. Diba nga sinabi nga ni Bugoy yan? Malalaman mo na down yung babae kung concern siya sa'yo. Naalala ko yung ex ko dati. Hindi kasi ako marunong lumangoy, diba? Nabanggit ko na yan sa inyo. So, sabi ko, paano kung tumalon dun sa Naglaguna Lake kami, lake kasi kami. Ayun niya, wag na, baka madisgrasya ka pa dyan, di ka marunong lumangoy. So, sinunod ko yung payo niya. Kahit na meron kang, alam mo yung vest, kahit na may vest ka, may posibilidad kasi tatalon ka, di ba? Tapos merong tumalon dun, tumama yung tailbone niya. So, ang nangyari sa kanya, parang hindi niya magalaw yung paa niya. Sabi ko, naku, baka na-paralyze to. So, yun yung sinasabi ko na suggestion na malalaman mo talaga na down yung babae sa'yo kung concern siya sa'yo. Siya rin yung babae na matagal kong karelasyon kasi nga down talaga siya sa akin. Naglalakad kami sa Shaw Boulevard, kakatapos lang namin mag-check-in. Sabay merong planong dumukot ng something sa bag ko, dadakma na. Bukas, nakita ko talaga bukas yung bag ko. Tapos tinitigan ko lang. Nilayo na lang ako ng ex ko noon. Sabi niya, wag na. Kasi nga, baka mapaaway pa kami o masaksak kami. Ganun. Tinitigan ko na lang yung lalaki. Tapos umalis na kami. Ganun yun kahit naman yung hindi ko girlfriend, meron akong babae na kasama noon, kaklase. May nakita ko siya sa gilid ko namin na
hino-hold up. Tapos nilayo niya ako, tara layo na tayo dito, sabi niya ganun. Ganun yun pagka concern sa yung babae. Kahit pa hindi ka niya boyfriend, kahit basta concern siya sa kalagayan mo is may mapapala ka, diba? So yun, mabalik tayo dyan sa usapan na yan ng gawin mo yung mga gusto mo talaga. Tsaka walang ibang lalaki or tao na pwede magdikta sa mga gusto mo, diba? Kung gusto mo mag-walker hanggang 60 ka, hanggang kailan mo gagawin yan, pwede naman, diba? Walang masama dun. Kasi sarili mo yan decision. Tingin mo yan yung mas magbe-benefit sa'yo. At the end of the day, lahat naman tayo dito panandalian lang sa buhay na to, diba? So, ang goal lang naman talaga dito is kapayapaan. Magkaroon ka ng kapayapaan habang nagsosurvive ka. Diba? Less resistance life. Diba? Yun lang naman yung nun eh. Kasi pagka nasa kapayapaan na state ka, nasa neutral ka lang yan eh. Walang happiness, walang sadness. Tapos, ang mangyayari, at peace ka lang, diba? Parang fulfillment na rin yun eh, yung kapayapaan. Kaya, marirealize nyo rin to pag nandito na kayo sa edad ko na to. Or kahit 33, magkakaroon ka na ng self-realization yan na mahalaga lang pala sa buhay ay peace of mind. Kasi yung peace of mind, parang freedom na rin siya. Katumba siya nung kamatayan. At least, buhay ka pa na natamasa mo na siya. Hindi ka na mabibigla. So, by the time na nandun ka na sa sitwasyon na mawawala ka na sa mundo at peace ka, madali mo siya matatanggap. Meron akong mga pasyente na gano'n na lalaki na sila na mismo talaga yung ayaw kumain. Mostly lalaki gumagawa nito eh. Napansin ko to eh. Ayaw na nila kumain, ayaw na nilang bigyan sila ng dextrose, saka ayaw na nila talagang mag-participate. Yun yung mga sa isip-isip ko ng mga tao na tanggap na talaga nila yung end ng buhay nila. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya ang mahalaga lang talaga sa buhay, yung gusto mo habang nagsosurvive ka. Kasi pag nakuha mo yung mga gusto mo, or kahit di mo makuha yung gusto mo, basta sinunod mo yung gusto mo, is magkakaroon ka ng kapayapaan yan. Kahit ako, diba? Gusto ko magkaroon ng bembang. Yun yung goal ko, 'di ba, bembang. Nag-approach talaga ako. Pero makuha ko man yan or hindi, fulfilled ako kasi nag-try. 'Di ba? Yun yung sinasabi. Kasi parte yan ng action eh. So may goal ka, 'di ba? May goal ka. Sa goal mo, may cause and effect yan. Bawat action may cause and effect. Duality, good or bad. Laging ganun yan. Kada action may good or bad yan. Kasama yan talaga. Nasa sayo na yan para matanggap mo. Now, kung hindi talaga pumapabor, mag-iba ka ng direction, di ba? Maging realistic ka rin, di ba? Mas mabilis ka makakatanggap noon. Tsaka, mas maganda talaga yung i-expose mo rin sarili mo. At the same time, di ba yung pag-approach, di ba sabi nila, waste of time. Marami na ako na nito, waste of time daw kasi nga, may online na. Pero, natututo ka naman dyan eh. Fear of rejection, na-overcome mo yung anxiety mo, tapos nagiging confident ka. Tapos nagkakaroon ka ng strategy, di ba? Para maka-acquire ng babae. So, kasi tingin ko kasi sa mga outside sa self, produkto lang na talaga eh. For useful tool lang din talaga. So, ganun din yung babae, di ba? Tool lang din naman siya for i-fulfill niya yung mga gusto mo. Projection nga lahat, di ba? Anything outside sa self mo is transaction tsaka projection mo. So, ibig sabihin, idea yan nag-i-start sa mind eh. Bakit mo ka ba bumili ng jacket? Kasi yun yung gusto mo sa utak mo. Tingin mo, makapapakinabangan mo sa taglamig. Ibig sabihin, gusto mo siya. Projection mo pa rin siya. Nag-i-start siya sa mind. No, bakit ka ba mag-a-approach ng babae? Kasi gusto mo yun. Gusto mo makabembang. Matikman yung pukin. Di ba? Matikman, mabembang siya. Tapos mahalikan mo yung malambot na labi. Di ba? Mahimas mo yung malambot na joga.
So, yan yung goal mo, di ba? So, kailangan mo talagang i-pursue yung goal mo. Hindi naman yung mga nagsasabi na aasa sa choosing signals tsaka yung mag-approach babae. Bihira lang yan. Ilan ba sa inyo ang ina-approach ng babae? Hindi nyo naman mararanasan yan sa majority ng mga lalaki dito eh. Ako nararanasan ko yan eh. 'Di ba? Kahit may mag-approach sa akin, hindi guarantee yan na magpapabembang yung babae kasi may kailangan lang talaga yan. Attention seeker. Kasi tinest ko na yan 'di ba? Binanggit ko na yan. 7 yung in-approach ko sa trabaho. Lahat inalo ko ng bembang. Kaya hindi nyo pwedeng sasabihin, huwag kayong maniwala dyan kay RL Jacob, gawa ng story yan. Parang gawa ng story, tinesting ko nga. Pati yung mixed signals, di rin totoo yan. Kaya naniniwala talaga ako kay Lucario kasi na-experience ko tinesting ko talaga yan. Pati yung number. Kaya nga, una ko palang approach sa babae, sinasabihan ko na siya na sexy para malalaman ko ba kung magbaback out siya or hindi. Kasi, pagkuha mo ng number ng babae means nothing. Kasi pwede mo siya i-text, hindi na magre-reply yan, ibablock ka na yan. Kung hindi ka trip, diba? Yung ibang babae, bibigay lang yung number. Kaya ako, hindi ko kinukuha number. Ginagawa ko, sinasabihan ko na sexy. Yung ibang babae, sabi, oh, thank you. Mabiglang gaganon. So, kunin mo yung number ko. Yung iba, kinukuha naman. Tapos, hindi magpaparamdam, di ba? Kahit sabihin mo na i-message ka pag uwi mo. Kasi dun mo siya yayain na magbembangan, di ba? So, yan yung sinasabi natin na, walang ibang lalaki talaga or ibang tao. Kailangan kumontrol sa pag-iisip mo, desisyon mo. Kasi kailangan sundin mo yung mga gusto mo dito habang nagso-survive ka. Nang maging realistic ka rin, 'di ba? 'Di ba mahalaga lang survival. Nang maging realistic ka rin na huwag ka magpadala sa mga trends na tingin mo hindi mo naman kalakasan. Isa-sample ko na lang yun sa inyo. 'Di ba? Nauso dati pagbabanda. So, trinay ko yan. Sabi ko, mukhang walang pera dito. Buti na lang, tinapos ko yung college ko that time, di ba? So, ngayon, napapakinabangan ko siya. At may potential pa akong pumaldo, di ba? So, yun yung sa inyo. Maging realistic kayo. Huwag nyo sundin yung passion nyo. Kung tingin nyo walang kita yan na malaki. Kasi pwede mo namang gawing side hustle lang yan eh. Kagaya nito, passion ko tong pagko-content eh. Diba? Gusto kong mag-share talaga ng info. So, ito yung passion ko rin to. Pero, realistic naman ako na wala gaano nung kita to. Actually, wala nga talaga. Hindi pa ako sumeldo talaga dito kasi nga, hindi pa lagpas ng 1K yung subscriber ko dito sa YouTube. Sa Facebook naman, monetize kaso hindi na-hit yung wala pa akong suneldo talaga, hindi talaga ako kumikita. Pero ang dami ko na nalapag dito, 400 na videos. Pwede nyong pakinggan. Magiging legend na rin to para to si Bagoy na Koy, di ba? Nagpapabaha ng info. Ito yung mga babalik-balikan ng mga tao. Now, sundin nyo rin yung mga gusto nyo, di ba? Kahit papaano. Tsaka walang ibang tao dapat magdikta or makakakontrol sa inyo. Maging realistic ka rin, di ba? Kung ano yung mga mahalaga, yun na lang bibigyan mo ng atensyon tsaka importante. So, yan. Kung gusto mo maging player, mag-approach, pa-walker. Gusto ko rin i-try mag-walk eh. Kasi isang beses ko lang na-try yan eh. Nilibre pa sa akin dati, di ba? Gusto ko rin matry yan kasi nga iba-iba yung mga generation ngayon, malalaki sila tsaka sexy. Maganda yung mga babae ngayon kaysa ng mga generation ko na mga babae, mga petite, maliliit, tas yung iba matataba. So, yun. Tingin ko mas magandang lifestyle talaga yan eh. Bumira ka na lang ng mga walker. Tapos, makipag-companionship ka.
Yun yung parang pang long term mo. Magandang setup yun Magandang setup din yun. Tapos, kung mag-aanak ako, kaso ayaw ko talaga mag-anak. Pero, kung hindi ako nagkakapote, di ba? Maliit ang chance na magkaanak ako. Pero kung magkaroon ako ng mga anak, syempre, yung maganda na. Kaya nga ngayon, ang ina-approach ko talaga ngayon, yung gusto ko yung maganda talaga. Ina-approach ko yung mga high tier Becky din talaga, yung ka-looks level ko. Sa mga bus stop, supermarket, ganyan yung mga ina-approach ko. Kasi may na-realize ako trinay ko mag-downgrade dito. Yung mga pangit sa mata ko. Sa mata ko lang pangit sa mata ko. Trinay ko yan, nire-reject din naman ako Sabi ko, bakit pa ako magsisettle, di ba? Total, nire-reject ka rin naman ng mga pangit. Hindi yung maganda na lang din talaga, yung talagang gusto mo. Para at least binibembang mo, sarap na sarap ka, di ba? Kasi gusto mo yung binibembang mo, di ba? Lahat naman din ng binibembang ko, gusto ko rin naman sila. Yung ibang matataba. Lalo na yung kafubo ko na mataba. Mataba siya, drum yung katawan niya. Pero ang puti niya Mas malaki rin joga niya. Yung mukha niya, below lang sa akin ng 0.5. Tsaka may height din yun, 5'4 ata yan. 5'4. Matangkad na yun para sa Pilipina, 5'4. So, enjoy din ako dun sa mataba. Ang lambot. No? Tapos yung ka-LDR ko, nasisexihan ako dun. Kahit maliit lang siya, pero nasisexihan ako dun. Sagana rin ako dun. Tsaka bata-bata pa yun. 23 pa lang yun. Nakilala ko siya. Tapos yung last din na katrabaho ko, 22 yung nakilala ko siya. Ngayon magbe-24 na yun. After niya, wala na Ito yung may nagda-numbers game na ako So, ito, meron pang 3 minutes. Isasama ko na to. Hanggat nagda-numbers game ka, tapos hindi ka naman sobrang yung sabik na magkakaroon ka. Naniniwala ako dyan. Basta wag mo lang papabayaan yung sarili mo at wag ka masyadong invested. Naniniwala ako dyan sa numbers game na meron kasing cycle na tinatawag You win some, you lose some, you win some, you lose some, di ba? Ganun kasi din. Everything is perfect nga kasi nga kasama nga yan sa duality. 'Di ba? Minsan nananalo ka, minsan natatalo ka, 'di ba? Ganun lang talaga yung buhay. Kaya kailangan matanggap mo yan. Actually, pag nandito ka na sa kamalayan na to, wala nang rejection Kasi, nag-approach ka, kung ayaw, di okay lang naman, di ba? Kasi parte yun ng game Kasi kung walang nag-ayaw sa'yo, wala rin mag-oo, di ba? Kasi both yun both sides of the same coin. Parang yung nagpapasaya sa'yo, yun din yung source ng kalungkutan mo. So, yung iba kasi, masyado nilang tinitake personally yung rejection. Yun yung meaning ng taking it personally. Yung rejection nila is walang kinalaman yan sa'yo. Either hindi ka nila type physically, wala sila sa mood that time, or hindi lang talaga priority. Diba? Yun lang naman yun At guess what? Wala pa rin kinalaman sa'yo. Diba? Magkakaroon lang yan ng kinalaman sa'yo at mafe-feel mo na rejected ka kung binase mo yung worth mo sa validation nila. Diba? Kung iniisip mo lang, gusto ko siya mabembang. Kung hindi ko mabembang, okay lang. Kasama yun sa action Walang rejection talaga, diba? Tsaka, try nyo talaga yan. At least, matry nyo yan sa buhay nyo yan, sa mga lalaki dito. Pero hindi ko advisable sa mga average looking or pangit maging sexual sa umpisa
Ako lang makakagawa nun, wag niyong gagawin promise. Pagka nag-uumpisa pa lang kayo, wag niyong gagawin. Kahit nga yung mga prank sa Facebook, 'di ba yung mga Pinoy doon, hindi nila sinasabi yan, yung magbebembangan ng umpisa. Hindi nila sinasabi yan. Ako kasi may history na ako niya, nagagawa ko yan. So, ginagawa ko siya kasi nga, may pattern recognition eh. Ibig sabihin, na-experience ko na yan dati, kaya malakas loob ko gawin yan. Nang kayo, kung nag-uumpisa kayo, offensive yan, tsaka creepy. Lalo na kung average looking kayo or below kayo sa looks. May susumbong ka niyan sa otoridad. Hindi ko advisable sa inyo yan. So, paano yun lang siguro, peace.